Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Nanganib ang buhay ni Annalyn dahil sa pagligtas niya sa peki niyang kapatid na si Zoe. Subalit lumabas ang tunay na kulay ni Zoe dahil hindi niya binalikan si Annalyn. Nakarma si Annalyn dahil nagawa niyang awayin si Chang Susan dahil pinagtanggol nito si Zoe dahil tiwala siya na nagbago na ang kapatid niya pero nagkakamali pala siya. Hindi nanlaban si Annalyn dahil natatakot siya kay Aling Melba lalo na at wala ito sa tamang katinuan kaya susundin na lang niya ang ipapagawa sa kanya ni Aling Melba. Pero habang bihag ni Melba si Annalyn, napansin ng batang doktor na may sakit si Aling Melba dahil nakita ni Annalyn kung paano namilipit sa sakit ng ulo si Aling Melba. Alam ni Annalyn kung ano ang totoong sakit ni Aling Melba at kailangan itong maoperahan sa ulo pero todo deny si Aling Melba dahil ang nais niya ang makita lang ang kanyang anak. Planong itakas ni Aling Melba si Annalyn dahil nalaman ni Chang Susan na bihag ang apo niya kaya kailangan makaalis si Melba sa bahay nito na kasama ang bihag niyang si Annalyn. Pero sa pagtakas ni Aling Melba biglang dumating si Chang Susan at Lynette kasama ang mga kapulisan at huhulihin nila si Aling Melba dahil sa pagkidnap nito kay Annalyn. Kaya lang biglang inatake ng sakit sa ulo si Melba at nangisay ito at natumba. Kaya dinala nila sa East Ridge si Aling Melba para magamot at si Annalyn ang magiging doktor niya. Napag-alaman ni Annalyn na pabalik-balik na pala si Aling Melba sa East Ridge at nakapagpa-check up na siya kaya lang hindi siya nakapag-CT scan dahil wala siyang pera. Pero kailangan ng emergency operation ni Annalyn kay Aling Melba para makaligtas ito at si Giselle ang magdodonate ng dugo sa operasyon dahil siya lang ang kamatch ni Aling Melba. Successful ang operasyon kay Aling Melba kaya dadalawin siya ni Giselle para kumprontahin kung bakit nito binihag ang pamangkin niya na ngayon ay tagapagligtas niya. Pero biglang tumigil ang mundo ni Melba nang makita si Giselle sa kwarto niya at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na umiyak dahil kilalang kilala niya si Giselle. Nagtaka naman si Giselle kung bakit ganon ang reaksyon ni Melba nang makita siya. Kaya tinanong niya ito at nagulat siya sa sagot ni Melba, "Ako ang kapatid niyo sa labas." Hindi makapaniwala si Giselle sa narinig niya dahil napaka-imposible na maging kapatid niya si Melba dahil wala namang nabanggit si Tatay Pepe tungkol sa anak sa labas. Ang hindi alam ni Giselle may nakarelasyon pala ang tatay nila ni Obeng noong unang panahon pero hindi inako ni Tatay Pepe ang bata dahil baka niloloko lang siya. Pero alam ni Melba na si Tatay Pepe ang totoo niyang ama sapagkat sikat ang pamilya Tanyag sa Cebu pero mas pinili nilang manahimik dahil ayaw nilang kalabanin si Don Pepe. Hindi kasi naniwala si Sir Pepe na may anak siya sa labas dahil ang akala niya piniperahan lang siya ng nabuntis niya lalo na at marami na siyang pera sa negosyo niya. Ito ang dahilan kaya natanong ni Lolo Pepe kay Obeng kung hindi ito natisod habang kasal siya kay Moira at hindi siya nagkamali dahil may anak rin sa labas ang anak niya. Ang hindi alam ni Giselle at Obeng, matagal na palang hinahanap ni Lolo Pepe ang anak niya sa labas at siguradong babalik siya sa Maynila ngayong nakita na ang anak niyang si Melba. Kaya abangan.